Ba't lumiit yung hawak mo? Wala lang, for bago. Si Yuto pa rin, I mean, Hey Season. Kailan yung Uchiwa na yan? 2010, summary 2010 ko nila. Hey Season. Okay. Back to question. Ano yung mga satisfaction na nakukuha mo sa pagiging isang fangirl? Kapag nanonood ako ng mga TV shows nila, tapos sila yung nag-host, tapos parang, wala lang, ano sila, yung they're true to themselves na kung ano yung ugali nila, pinapakita talaga nila, yung bond nila, yung kakulitan nila, tapos every time na nagpa-perform sila, as in, wow, parang ito pala yung group na ina-idolize ko, parang from cute to cool. Ooh. Kawaii to kakui. Wow. In Japanese term. Wala lang kasi syempre, hindi naman forever na laging cool lang sila in stage. Syempre, kailangan din nila ipakita yung totoong sila, kung ano ba talaga sila. Tulad ng idol ko, si Kazuya. Bitch talaga yun eh. Joke. Oh. Yan ang gusto ko sa mga fangirls eh. Hindi, Makapanlait ng kasi, idol. wait lang, yung con kasi nila sa Hiroshima, I mean, nag-tour kasi yung idol ko. Nakasabay niya kasi sa aeroplano si Kazuya. Well, sobrang swerte, diba? Grabe, ayaw pa niya lapitan and pinilit lang namin siya nakausapin sila. Tapos, alam mo ba, anong tumingin daw sa kanya si Kazuya, from head to toe, o diba, sobrang bitch lang. Parang, who are you? Why are you talking to me? Pero ayun, nakipag-shake hands naman sila dun sa friend ko na Canadian friend ko na naka-base sa Japan ngayon. Ayun. Ano yung feeling na kapag yung idol mo may kissing scene sa isang movie or drama series? Next question. The joke lang. Ayun. Medyo nagagalit ako sa girl kapag ayoko yung girl nakakissing scene niya. As in talagang, isang beses ko lang panonoorin yung drama or movie na yun, then after nun, wala na. Or skip ko yung part na yun pag gusto ko yung movie, ayoko lang yung part na yun. Yun. So, mas pipili mo pa yun na yung idol mo makatuluyan ng isang lalaki kaysa sa isang babae. Actually, okay lang. Pero, I mean, kasi, depende sa kanila. Wag naman yung sobrang tanda sa kanila or sobrang bata. Yung natural na 3 to 4 years gap, ganun. Or kasing age nila. Or yung dissenting babae naman. Parang ganun. May Oo, pinaghuhugutan. may pinaghugutan ako. Pakitanong na lang po si Marilyn Galat doon for more information. Ano naman yung nararamdaman mo kapag yung idol mo may issue or scandal? Pagtatanggol mo ba? Or... Actually, magugulat ako sa umpisa, magagalit ako, kasi parang ano ba naman to, mayroon na naman scandal sa ganyan. Tapos after nun, as in, hanap talaga ako ng mga informations, kung totoo ba yun. Tapos or maghihintay ako ng mga balita sa mga newspapers sa Japan, or mga news. Ayun, kung totoo man, syempre, in the, first reaction ko, malulungkot ako, parang, pero in the end, kung okay naman sila, kung mahal naman talaga ng idol ko yung girl na yun, parang, sige, susuportahan ko na din. wala ka nang magagawa? Wala na magawa eh. Pero alam mo yun, in the back of my mind, sinasabi niya, sana maghiwalay sila, sana maghiwalay sila. Ganun. Mga tipong nakaisip ka na 100 ways to kill the girl. In my mind, marami na 50 ways to 100 ways. Nakalista na. Anong say ng parents mo sa pagiging isang fangirl mo? Sabi nung one time nag-ayos ako ng mga fan goods ko, sabi nung mom ko, wow, parang pera ko lahat yan ah. Pero sinasuportahan naman nila ako. Parang sabi na lang nila, parang mas okay na yan, kaysa naman sa umiinom ka, kaysa naman sa naninigarilyo ka, kaysa naman sa kung sino-sino lalaki kasama mo. Kasi ako, pinapakilala ko kasi sa mom ko lahat ng mga friends ko. Para, wala lang, para alam lang niya, kahit yung mga idols ko, kahit yung kapatid ko, alam niya na super fangirl din ako. You know, para alam lang nila kung ano ba talaga nangyari na sa buhay ko. Parang ganun. What are the positive and negative effects in your life of being a fangirl? Positive, siguro natuto kasi ako makisalamuha sa iba. Yun yung positive. Negative, minsan kapag nakaka-encounter ka na fan na Bitch. yung bitch, tas opposite pa yung parang pananaw niyo sa buhay, hindi talaga naiiwasang magkaroon ka ng kaaway. And ang masakit pa nun, lalo na kung pares kayo ng fandom, nag-iiwasan kayo, pero at the same time, parehas kayo ng finiflail na idol.
Wala lang. Anyways, from my experience now. Ayun, ang hirap lang. Kasi parang pares kami sa Twitter nag-flail. Tapos, every time nakikita ko siya sa Personal. sa timeline ko, parang, nagtitweet na naman siya. Kahit sa personal, ang hirap. Gusto ko siyang i-approach na ayaw ko. Ayaw ko in the sense na baka galit siya sa akin. Alam mo yun, kasi I'm a very sensitive person, sobra. Konting may marinig lang ako na something tungkol sa akin. Kasi napaparanoid ako, alam mo yan, sa Hazeism fandom. Tapos ngayon sa Cartoon fandom naman. Parang, alam mo yun, kasi parang hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. I want na maging kaayos na kami, pero at the same time kasi ang dami what ifs sa utak ko na paano pag kinausap ko siya, baka magalit lang siya, or pag kinausap ko siya, magiging okay kaya kami, ganyan. Kaya hanggang sa accounting, dami ko rin what ifs eh. Pinapagalitan na ako ng mga klase ko, dami ko rin tanong sa buhay. Normal yan, wag kang mag-alala. Next question. Though I'm not saying na bibitiw ka sa isang fangirl, or kung bumitiw ka man, it's very uncertain kasi Yeah, look. sa mga factors, fangirls ko. imposible eh. Parang medyo imposibleng bumitiw ka sa pagiging isang fangirl. Pero kung sakasakali lang, what do you think are the factors or reasons kung bakit bumibitiw ang isang fangirl sa fandom? From my experience, ang number one na napapansin ko is kapag yung idol mo nag-step down na dun sa industry talaga. Syempre, parang what's the point na magpapatuloy ka pa kung wala naman na dun yung idol mo? Second is fangirls. Yung fangirl wars nga na minsan mag-opposite kayo ng pananaw sa buhay. So, nangyayari, nagka-clash kayo. And hindi na iwasan na parang makakalat yung nangyari sa inyo sa fandom. Tapos, the people will take sides. Tapos, alam mo yun, parang masakit lang na minsan yung mga ibang close friends mo sa fandom na yun na hindi naman nila talaga alam kung ano yung nangyari. Tapos, parang they'll think bad of you kasi ganyan yung nangyari, ganito, ganyan daw. Parang syempre, ang sakit. So, parang kung ikaw man, di ba, kaysa naman sa lalo ka pang masaktan, alis na lang ako. Hanap na lang ako ng ibang ipa-fandom ko or stops na pagkakabalahan ko. If you can turn back time, pipiliin mo pa ba na sana hindi ka na lang naging isang fangirl? No. Masaya ako sa pag-fangirl ko kahit na medyo magastos. Wala kasi, nakilala ko yung mga taong sobrang naging ka-close ko, mga true friends ko talaga. Tapos, hindi ko kailangan na uminom ng alcoholic drinks para lang mawala yung depression ko. Hindi ko kailangan manigarilyo kapag tense ako. Mga ganon. I just need to listen to their music and then I'm okay. I'll watch their concerts. Okay na ulit ako. Diba? Parang magastos nga lang sa battery ng phone. Pero at least mas okay yun. Babasa lang ako ng fanfic. Super okay na ako. Oo, babasa lang ako ng fanfic sa heaven. Diyos. Okay na ako. Describe your idol in one word. Cool. Kakui. Pwede pa ba? Marami pa akong listahan eh. One word lang eh. So, cool. Cool. Noon, cute. Ngayon, Ngayon, cool. na sila.